Good afternoon, everyone. This is the lesson 2 in ICT 7. It is all about word processing, introduction, and its basic function. Let's talk about what is word processing. So, when we say word processing, it is a software to create, edit, and format documents. So, the example of this is MS Word or Google Docs. So, this example, it helps you to create a documents, di ba? Kung familiar po tayo, yung alam niyo yung mga test papers na ginagawa natin, we do it with the help of MS Word and Google Docs. So, paano nga ba siya gumagana? We all know that this application or software is used for creating a documents. So, once po na inopen nyo siya, you can create, edit documents there. So, ang recommended po na application or software na mas madali pong gamitin is the Microsoft Word. Kasi po lahat po ng needs na ilagay po sa inyong documents is nasa Microsoft Word na po. Importance of word processing. First one, it makes writing easier. So, kapag po may mga activities, may mga project po kayo, mas madali na po kayo makakagawa po ng documents with the help of this application. So, bakit nga ba? Kasi diba, may times po na ang teacher is magpapapasa po ng mga reflections, diba? Ng mga reaction paper. So, kapag po ginamit natin yung MS Word or yung Google Docs, hindi na po natin kailangan magsulat ng pagkahaba-habang mga sentences. Next po is improves presentation. So, unlike po sa writing, hindi naman po lahat is maganda magsulat. So, when it comes on making a document, kapag po gumamit tayo ng application ng software like MS Word, mas maganda po ang kakalabasan kasi may iba't iba po siyang font. Next po is enables collaboration. So, when we say collaboration, hindi lang po yung critical thinking yung gumagana sa inyo, hindi lang yung thinking skills nyo. Gumagana din po yung skills nyo when it comes to technology. Kasi nga, gagamit kayo ng application in your works. Example of software. So, yan po yung mga alternatives kapag po wala kayong Microsoft Word sa inyong gadgets. So, meron dyan LibreOffice, Google Docs, WPS. So, ang WPS naman po ay recommended po kapag po phone lang yung gamit. Kapag po laptop, it is better to use Google or Microsoft Word po. So, there is two types of word processor, the offline and the online. When we say offline, it is an example of this is the Microsoft Word. So, offline, ibig sabihin, kahit po walang ginagamit na data or Wi-Fi, you can use it easily. So, example po niya is MS Word. Then, sa online po, when we say cloud-based, kailangan po siya ng kailangan po siya ng data or internet connection. Ang example po nito is Google Docs. So, workspace overview. Ito naman pong nakikita natin sa ating screen. Ito po ay ang view po ng tawag dito ng Word. No? Once po na inopen niyo po yung Microsoft Word, ito po yung makikita niya. So, it has different types. The first one is the ribbon. Sa ribbon po, dyan po nakalagay ribbon and dito sa file tab and quick access toolbar, doon na po nagsama-sama yon. Doon po siya malalocate sa tinatawag na ribbon. Sa file tab naman po, doon po kayo pwedeng mag-save ng documents ng mano-mano or parang kumbaga ito na yung pinaka-settings po ng Microsoft Word. Then, rulers po, di ba ang rulers for measurement. So, same as Microsoft Word po, meron din po siyang measurement sa mga margins. Pwede nyo po siya i-adjust using the rulers. Then, on the top of the Word documents, the page layout, references, the mailings,
and the view, yan naman po yung mga iba't iba pang use of word. Sa title bar, dun po makikita kung ano ba yung title ng ginagawa nyo. Example, exam. Makikita nyo po na yung inopen yung file is all about the exam. Sa group naman po, dito nyo po pwedeng pindutin yung format ng paragraph or na sentence na inyong ginagawa. Pwede siyang normal, pwede siyang no spacing. Then yan po, kung makikita natin sa vertical scroll bar, yun naman po, pwede nyo po siyang ibaba taas. Kaya po tinawag siyang scroll bar. The text area naman po, dito po ilalagay yung mga yung paragraphs, yung mga text na kailangan nyo pong i-insert. The status bar, dito po makikita kung ilang document or pages na ba yung inyong nagagawa. The view buttons, kapag gusto nyo i-view siya na hindi siya parang mapipindot. Hindi kahit i-view nyo siya, kahit anong pindutin nyo, hindi siya madadagdagan or madidelete. Pwede nyo pong pindutin yung view buttons po sa baba. Then, the last one is the zoom level po. Pag sinabing zoom level, kung gusto nyo mas makita po ng malapitan yung tinatype nyo, pwede nyo po siya i-zoom in. Okay? Next po. In creating a document, there is some shortcuts. Shortcut keys. So, pinag-aralan natin siya last quarter. So, pa-screenshot po. Kasi baka pwedeng lumabas po ito sa ating exam. Let's talk about the basic shortcut keys, which is the first one. If you are going to select all the paragraphs or kung gusto mong i-delete ng lahatan, pwede pong pindutin ang Control A. So, when you are going to highlight some text naman, you just need to Control B or you just need to click the Control B. For copy naman po, just click the Control C. So, meron pa po diyang, marami pa po diyang mga iba't ibang types ng shortcut key. So, kapag shortcut key, ano bang purpose na to? So, like I said before, ang purpose po ng shortcut key, para po mas mapadali yung ginagawa natin. Kasi, hindi na po natin kailangan magmano-mano pa ng control paste, diba? So, once po na pinindot natin yung control and letter C, magkakopy na po siya ng kusa. So, opening a document, ang shortcut key lang naman po doon is Control O. Next po. Well, the saving a document, ang pipindutin po is kapag nasa Word na kayo, then tapos na kayong gumawa ng document, just click the Control S. So, here are the types or different types of cursor. So, the first one, the busy cursor. Yan, kung makikita po natin, yung may umiikot na blue na bilog, then yung parang time siya, yan po ay sinasabi na ang cursor po ay busy. So, suggest ko lang po, once po na nakita natin yung cursor natin ay ganyan, wag po tayo nang pipindot ng kung ano-ano. Because there is a possibility na maka-experience po yung device nyo ng lagging na. Kapag po kasi ganun yung itsura ng inyong cursor, ibig sabihin meron pa po yung pinaprocess or naglo-load pa po yan. So, wag po muna natin siyang papakailaman. The next one is the select cursor. From the word itself, select. Kung ano lang po yung text or letter na isa-select nyo, ito yung mismong lalabas. Yung parang arrow, di ba? Next one po, itong pointer cursor. Kapag pointer cursor, ito naman po yung sinasabing kung ano yung main or main letter, main text na gusto nyo i-select or tingnan, i-edit, ito po yung lalabas, pointer cursor. Then lastly po, the insert text cursor. From the word itself, insert, pag po magsisingit kayo ng mga letters or ng text, ito po yung makikita nyo na design or na format. Okay, next.
editing text. So we have two types of deleting. The first one is the backspace, and the second one is the delete. So the function of backspace is to delete it from the left. So the delete naman po, ang function niya is to delete the text or the paragraph through the right. Same as dun po sa nauna, ito po yung ibang example pa po ng shortcut keys, which is the Control C, X, and B. Pagka po naman sa X, ang purpose lang naman po nito is para po makat yung text. Then sa paste naman po, Control V. Sa undo and redo, dito naman po is Control Z and Control Y. Next, we're going to talk about formatting text improves clarity and presentation. Dito naman po mapag-uusapan natin kung paano ba or ano ba yung magandang style po ng presentation or ng documents. So, first one, let's talk about the font styles. So, di ba, in your case po, once po na maraming font style po ang inyong document or your presentation, iniisip nyo na maganda na po ito. Pero when you are going to be a professional, 2 fonts is better than many. So here are the examples of font that you are going to use. The first one is the Times New Roman, Arial, Calibri, and Georgia. So kung makikita nyo po, yan po ay very professional po. Unlike po dun sa mga nakakaligraphy, although maganda po siya tingnan, pero once po na ang documents po na gagawin nyo or the presentation that you are going to do is for professional use, these are the font style that is best recommended. No. Next po, let's talk about the font size or the size of the text that you are going to attach. First one, kapag po gusto nyo na sobrang liit, 8 to 10 size lang po yung font. Pero that is not recommended, especially kapag po yung ginagawa niya is mahabang documents or mahabang paragraph or text. Kasi po, mahirap na po siyang basahin, no? Sa large naman, 14 to 16, hindi po siya recommended sa document. So, the perfect font size for a document is the normal, which is the 11 to 12 size. So, yung pong size naman ng text po is makikita po sa home ng Word, ng Microsoft Word. So, also the other example of shortcut keys. The first one is when you are going to highlight some text, just click the Control B. If you're going to italic those texts, just click the Control I, and if you want to underline, Control U. Next, the text color. So, change text color for emphasis. Second was avoid too many colors. So, tayo kapag gumagawa tayo ng presentation ng documents, aliw na aliw tayo or gandang-ganda tayo kapag iba't ibang color yung makikita natin sa documents. But in reality, it is not recommended to use too many colors. So, the third po, makikita natin yung dark mode display. Dahil po tatlo na yung ginamit niyang color, then yung highlight pa is kulay yellow, the background is more darker, hindi na po nakikita yung text. So, mali po ito. Then, dito naman po sa grayscale, so ito mali na itong dark mode display. Sa grayscale naman display, although basa mo yung text, but in reality, hindi po siya magandang tingnan. Kahit po sabihin na yung background po is white, hindi pa rin po siya magandang tingnan. No? Kasi yung letter po is color gray, then the highlights is gray too. Kahit po sabihin natin na yung highlight po is lighter than the text, hindi pa rin po siya masyadong basa, lalo na po pag pinrint yan. So, this is also wrong. Then, this one, the original or intended display, this is the right thing to do. So, it has
3 different colors. The background kasi parang given na siya kasi white naman po talaga ang background ng documents, no? So the letters is color black, then the highlight of the paragraph is color yellow. So it complements to each other. Maganda po siyang tingnan. So yung gray and dark mode is hindi po siya recommended. So ito po ang magandang format when you are going to create a document. Next, highlight tool. So highlight important. Highlight the important part of text. So ngayon, ayan, makikita natin. Example, ayan. Yan yung important text. So, you are going to use highlight tool for that. Especially when you are going to use some different kind of software or editing application. So, hindi po recommended na halimbawa is itong buong paragraph na to is lalagyan nyo po siya ng highlight. Kasi pangit po siyang tingnan. Parang yung highlight is ginawa nyo na pong design sa buong document. So, kapag sinabi pong highlight, just highlight the important details. Okay? Next. Alignment option. So, sa alignment option naman po, ang explanation lang po dito, when you are going to create a paragraph, the best option po sa alignment is the center. Okay? Kapag po center, it is commonly used for paragraph. Kapag naman po, halimbawa sa thesis na, ang commonly po na ginagamit po is the justify. So, this is for thesis. Sa left alignment naman po, minsan po ito ay ginagamit sa mga sa mga letters. Okay. Ito pong right alignment is hindi po siya masyadong ginagamit. So, again, for paragraph po, center alignment. For thesis, justify. For letters naman po is the left alignment. Next po, line spacing. So, sa line spacing naman po, ang recommended or the professional or the use of professional is the this one. The one. Ito yung recommended, no? Kasi po, kapag itong 2 is sobrang laki niya na sa 5 naman, same as 2 lang din po, malaki siya. Well, the first one naman po is pangit na po siyang tingnan kasi po, siya po ay magdidikit-dikit. So, bulleted list. So, when you have steps or merong kailangang iba't iba yung place po ng inyong ilalagay sa document, gumamit po kayo ng bulleted list. Di ba sa step, ang commonly used po na bullet is this one or this one. So, ayan pong dalawang yan, pwede nyo po siyang gamitin kapag po may unordered points kayo or unordered text po sa inyong document. So, when it comes naman po sa number list, kapag po step pa din, kung may gusto kayong i-order na step, kapag kailangan talaga sunod-sunod, kunwari step 1, step 2, ang pipindutin po is the numbering, sa taas po ng word makikita. Yan. Last one, let's talk about the good versus bad formatting. So, good, clear and readable. Bad, too many fonts, colors. So, analyze po mabuti yung picture kung ano bang mali. Ayan. So, let's talk about the, yung una. Using too many fonts is bad. So, although ito po ay 2 colors lang, di ba nagko-complement siya sa isa't isa when we're going to talk about the colors. But, sa font po, ilang font yan? It has 6 fonts. So, sabi ko po kanina,
kapag po gagawa tayo ng mga presentation ng document, just use 2 fonts only. So, ayan. Kapag when in terms to color, nagko-complement, pero in fonts po is mali. Kasi po, ang dami niya pong font. It has 6. Then, lastly po, sa baba, ayan, makikita natin. Ito, okay pa naman siya kasi nababasa siya. Pero, ang pangit ng po tingnan kasi hindi po nagko-complement yung color po ng, ng font sa background. Then, dito naman, same lang yung color ng font sa background, kaya this is also wrong. Ito po is medyo maayos pa kasi yung ginamit yung background is hindi po ganong ka-light. So, again, when we are going to find or use colors, kapag po gagamit tayo ng background, just use yung minimalist ba? Yung tinatawag nating aesthetic. Then when it comes to the color of the font, dapat po hanap tayo nung magko-complement po sa color ng background. Next. So, practical uses of formatting. First one is projects, reports, and assignment. So, yun po yung iba't ibang ginagamitan po ng formatting. So, if you have questions, clarification, PM lang po ako para po masagot ko. And reminder po, grade 7, ang mga need po ipasa, yung video po hanggang Sunday lang. Paki-attach po sa ating Google Drive po na i-send ko po sa ating GC. And also po, dun sa reaction paper about cyberbullying, ito po ay gagawin document, ilalagay din po sa Google Drive, Then po, sa exam po natin, mag-review po mabuti. Papatawag na lang po ulit ako ng online class next week. Thank you so much for listening.